balita ngayong araw ng Lunes. Sa patuloy ng pagtumba sa mga hinihinalang sangkot sa illegal na droga, ang publiko hinikayat ng Commission on Human Rights na umalma na. What if it's already your king, your son, your daughter, your brother, your father, who is being killed? Pagpapaimbestiga sa pagpatay sa mga hinihinalang sangkot sa droga, pinalaga ng gobyernong Duterte. Marami na po tayong batas. There is no need for investigation in aid of legislation. Mahigit 200 sangkot sa droga kabilang ang isang kagawad. Pinakabagong sumuko. Nanumpang hindi na magbibisyo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw-araw talagang pahaba ang listahan ng mga napapatay na umunoy sangkot sa iligal na droga sa bansa. Kasabay niyan, nadaragdagan din ang bilang ng mga sumusukong pusher at user. Sa Noveleta, sa lalawigan ng Cavite, 200 ang sumuko. Pero sabi niyan sa Laguna, may isa raw ng laban kaya napatay. Nakatutok si John Consulta, eksklusibo. Pinasok ng intelligence operatives ng Binyan Police ang compound na ito na magaputok-buno ng 3 beses ang target ng kanilang bypass operation. Maya-maya, umalingangaw na ang magkasunod na putok. Sa bungad, makikita ang mga nakakalat na sachet ng shabu, marijuana at bypass money. Sa loob, nakabulagta ang katawan ng suspect na kilala lang sa alias Tesoy. Nakasama raw sa drug watch list ng Binyan. Ang laban ito nung nalamang ito ay isang pulis, ito ay namutok. That's why nagretaliate ang pulis natin, tinamaan siya. Yun, patay. Bukod sa kalahating kilong marijuana sa kanyang tabi at wala pang sachet ng shabu sa bulsa na nagkakahalaga ng 20,000 pesos, na-recover sa crime scene ang isang 9mm na baril na burado na ang serial number. Bukod sa magbebenta ng droga, tinatabla rin daw ni Tisoy ang kanyang mga customer. Hinahaluan daw kasi nito ng tawas at menthol candy ang shabu na kanyang ibinibenta. Sa Noveleta, Cavite naman, mahigit 200 pushers at drug users ang sumuko sa flag ceremony ng Municipal Hall kanina. Kabilang sa kanila ang umano'y number 7 at number 10 na most wanted drug personality ng Noveleta. Sumuko din ang 2 elected barangay kagawad na umaming nagdodroga. Sa isang drop box, inihulog ng ilang sumuko ang kanilang mga tuter at drug paraphernalia. Katabi ang kanilang pamilya. Sabay-sabay silang nanumpa na hindi na ulit magdodroga. Yung pamilya ko, para maprotektahan din. Porsigido na kami talagang idiretso itong pagbabago na ito. Nag-resign na sa kanyang pwesto ang isa sa mga sumukong kagawad. Nabigyan po sila ng mga counseling, bigyan sila ng livelihood training, hanapan sila ng mga paraan para makapagtrabaho na maayos, para tuluyan na sila mapalayo sa masama nilang gawain. Po doon sa mga mangilan-ngilan po na nagmatigas at nagpapahayag po sila ng kanilang paglaban po sa gobyerno, lalo na dito sa pag-involve nila sa illegal na droga, na tutugisin pa rin namin po sila. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Sa Quezon City, 4 agad ang patay sa umunoy pakikipagbarilan sa mga pulis. Ayon sa pulisya, mga miyembro raw ng Briones Drug and Carnapping Group ang mga napatay. Yan naman ang tinutukan ni Jay Sabale. Patay ang 4 na umunoy tulak ng droga matapos makipagbarilan umano sa mga operatiba ng QCPD sa isang bypass operation pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Nagpanggap na bayar ang isang pulis at nakabili daw ng 100 gramo ng shabu na tinatayang nasa 100,000 piso ang halaga mula sa mga sospek na sakay ng AUV. Dito na tinangkang arestuin ng pulisya sina Ignacio de la Cruz at Earl Javier, pero nanlaban daw ang dalawa. Nung nirasap sila ng tropa, doon nagpaputok yung isa sa mga miyembro. At tinamaan yung isa nating PNP member na DAID operatives. At doon nag-umpisa yung palitan ng putok. Yung nakamotor na nakabaril sa pulis natin ay nakatakbo. Doon na nagkaroon ng hot pursuit. Swerte naman nakasuot ng bulletproof vest ng pulis na nabaril sa likuran, kaya di ito nasaktan. Tinangkang tumakas ang 2 pang sospek sa kanilang motorsiklo, pero na-corner sila sa Maharlika Street at napatay din. Kinilala lang sila sa mga alias na John at Jake. 4 na kalibre 45 na baril ang na-recover sa mga sospek, habang tinatayang aabot sa 1 kilo ng pinaghihinalaang shabu na may street value na 3 million pesos at samot-saring drug paraphernalia ang nakita sa loob ng AUV. Ayon sa pulisya, notorious daw ang 4 at kabilang sa Briones Drug and Carnapping Group na nag-ooperate di lang sa Metro Manila, kundi sa mga karatig probinsya. Jay Sabale, nakatutok,
24 oras. At sa Balintawak sa Quezon City pa rin, nanlaban din daw kaya napatay ang isang hinihinalang tulak ng droga habang isinasagawa ang isang oplan tokhang ng mga pulis. Pero pumapalag ang mga kaanak na napatay. Hindi sila naniniwalang lumaban ng kanilang kaanak. Wala rin daw siyang baril. Iyan naman ang tinutukan ni Bam Alegre. Eksklusibo. Bakit gano'n naman po? Mapasala na kayo nagpapano ng tao. Asawa ko nagbago. Paghihinagpis na lang ang nagawa ng ginang na si Janet nang mapatay sa umano'y engkwentro ang kinakasama niyang si Carlito Santos alias Kalbo. Nagkaroon kasi ng oplan tokhang sa Old Apolonio Samson Road, Balintawak, Quezon City, pasado alas 8 kagabi. Ayon sa QCPD, pumalag daw si Santos na siya rin daw number 2 drug personality sa lugar. Na-recover din daw kay Santos ang isang caliber 38 handgun at 2 pakete ng hinihinalang shabu. Wala pong baril ang asawa ko. Walang baril yun. Kung nagdalugan po yun, dapat lahat po ng bahay-bahay. Isa-isa po, bakit yung isang bahay lang po target? Dagdag ng kanyang kaanak, nahuli na raw noong tanghali si Santos dahil nagsusugal. Pero pinalaya kinahapunan at binigyan pa raw ng 500 piso para panggatas ng 2 niyang anak na edad 2 taon at 6 na buwan. Ito na pala ang huling bibilhin ng ama para sa pamilya. Sa loob ng kanilang bahay, sumakabilang buhay si Carlito at hanggang sa ngayon, bakas pa rin ang nangyaring insidente. Walang nakasaksi sa kanyang mga kapitbahay dahil bago ito nangyari, pinagsabihan sila ng mga otoridad na magsipasok sa kanilang tahanan. Parang mga siraulo. Pinapasok po lahat ng mga tao. Hindi pinalabas. Kami na lang po ang kusa nagsara po, sir, kasi natatakot kami. Bam Alegre, nakatutok, 24 oras. Extrajudicial killings kung ituring ng Commission on Human Rights ang halos lahat ng suspect sa droga na napatay mula nang manalo sa eleksyon si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya panawagan ng CHR sa publiko, umalma na. Sa tala kasi ng Philippine National Police, 2 suspect sa droga ang napapatay kada araw. Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Sa pagmamonitor ng Commission on Human Rights sa mga ulat sa media, may 150 insidente na nang itinuturing nilang extrajudicial killings ng mga hinihinalang sangkot sa droga. Posibleng mas malaki pa raw ang aktual na bilang dahil posibleng di raw lahat ng insidente na iulat ng media. Since the President took his oath of office, parang there's an average of 10 EJ case per day. I think the trends are alarming. Sa tala ng PNP, umabot na sa mahigit 100 ang napatay sa mga operasyon kontra droga mula May 10 hanggang July 3. Katumbas yan ng 2 suspect kada araw. Sa 8 rehiyong nagtala ng mga napatay sa kampanya kontra droga, pinakamarami ang sa Central at Southern Luzon. Ayon sa CHR, 70% raw ng mga napatay, mahihirap. Naniniwala si Cadiz, dapat panagutin ng mga totoong kriminal, arestuhin, kasuhan at ikulong. Pero dapat hinahabol din daw ang malalaking drug lord kung talagang gusto raw ng pamahalaang matigil na ang problema sa droga sa bansa. Baka mamaya, nagtuturo doon sa mga pinapatay, mga sindikato rin trying to eliminate competition Nagsasalita raw ang CHR hindi para ipagtanggol ang mga kriminal, kundi para hindi madamay ang mga inosente. At sana magsalita rin daw ang publiko. If we do not speak, this will continue into the next 6 months, then another 6 months, and then another 6 months. Many innocent people would have lost their lives by then. And what if it's already your kin, your son, your daughter, your brother, your father, who is being killed? Saka ka lang magsasalita ng due process? Maging ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, nababahala sa dami ng mga pinapatay na suspect sa illegal na droga. Alam po nyo, itong marching orders na to is subject to abuse by the cops. In the process na nagkukumply sila sa eradication ng crimes 3 to 6 months, ang nangyayari po, nasa-shortcut nila because yung pressure na sa kanila. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Samantala, ang mismong Solicitor General ay naniniwalang walang dahilan sa ngayon para mag-imbestiga ang Senado. Tungkol yan sa araw-araw na napapatay ng mga hinihinalang sangkot sa droga. Pinasaringan pa niya na iba raw ang motibo ni Senadora Laila De Lima. Siya po yung gustong magkasa ng pagdinig sa Senado. Sagot naman ni De Lima, gusto lang niyang tiyaking wasto ang ginagawa ng mga pulis. Nakatutok si Marin Sumali.
Sa kanilang flag raising ceremony kanina, mismo ang PNP chief ang nagsabi ng bagong hamon ngayon sa kampanya kontra droga at kriminalidad. Sa ating kapulisan, na kung saan ngayon ay nanganganib sa mga legal harassment, sa mga counter charges, sa ating ginagawa ngayon na pinaigting na kampanya laban sa droga, kriminalidad at korupsyon. Matapos ang flag raising ay dumating si Solicitor General Jose Calida, ang tumatayong abogado ng gobyerno. Tiniyak ni Calida na di hahayaan ng Duterte government na harangan ang kampanya laban sa droga. I am here to encourage the PNP not to be afraid of any congressional or Senate investigations. We will defend them. If there is a fiscalizer, I am the neutralizer and the defender of the PNP. So, huwag kayong matakot, mga police and other operatives. Marami na po tayong batas. There is no need for investigation in aid of legislation kuno. Ikinakasa na kasi ni Senador Laila de Lima ang isang Senate hearing dahil daw sa nakakaalarmang sunod-sunod na pagpatay sa mga sinasabing sangkot sa droga. Sabi pa ni Calida, pwede naman daw hindi na dumalo sa congressional hearing ang mga pulis kung sila ipatatawag. Gawa niya, malawak daw ang magiging sakop ng investigasyon at hindi rin daw ito sagabal sa kampanya laban sa illegal na droga. I would want to come up with the proper legislation to address whatever gaps there are, whatever na mga excesses there are in those police operations. Hindi rin daw nababahala si de Lima kung di dadalo ang mga pulis sa pagdinig. They should welcome that. Kung sigurado po sila na above board lahat yan. Yan nga ang aalamin natin. Lahat ba yan above board? Pero para kina Senador Ping Lacson at Tito Soto, wala pang sapat na basehan para magkaroon ng Senate hearing. Sabi naman ni Senate President Franklin Drilon, bagamat suportado ng Senado ang kampanya laban sa iligal na droga, hindi rin naman daw sila maaaring magpatumpik-tumpik at baliwalain na lang ang mga alegasyon ng extrajudicial killing. Ayon din kay Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, wala raw legal na basehan ang hinihinging Senate inquiry. For to conduct a Senate investigation by any member, especially of that particular senator who wants to conduct an investigation, may be viewed as an attempt to discredit the legitimacy of police operations by them against the drug menace. Sa kabila nito, kumpiyansa ang PNP chief na maaabot nila ang 6 na buwang deadline para mapigilan ang kriminalidad at droga. Sulong, dahil the momentum is on our side, we cannot afford to waste this momentum. Marami na po, libo-libo na po ang nagsusurrender. Marami na po ang namamatay. So, ano pa? Hihinto tayo? Ibibiti natin yung ating kampanya? So what will happen to our 3 to 6 months na palugit? Basta remember, huwag lang kayo mag-abuso. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Sa barangay Bagong Silangan naman sa Quezon City pa rin, natatakot na ang ilang sumukong aminadong lulong sila sa droga. Yung kasing barangay Tanod na umaming nagdodroga at tumulong para sila ay pasukuin, pinasok sa kanyang bahay at binaril habang natutulog. Nakatutok si Chino Gaston. Sa CCTV video, makikita ang dalawang naka-jacket na lalaki na bumaba mula sa puting van sa tapat ng barangay hall ng Bagong Silangan sa Quezon City mag-aalas 7:30 kaninang umaga. Isang nakamotor na lalaki naman ang pumarada sa di kalayuan, nagsilbi palang lookout at getaway vehicle. Ang target ng dalawang bumabang lalaki, ang barangay Tanod na si Antonio Baginon alias Tony White, na una nang umamin na drug user at tumulong para mapasuko pa ang ilang adik sa barangay. Pinasok ng dalawang lalaki si Baginon sa kanyang bahay at binaril ng 2 beses sa ulo habang natutulog. Akala ko po, ano lang nila, bisita nila, yun lang. Hindi na makalain na gano'n ang gawin ng mama na yun. Tumakas sa mga sospek sakay ng naghihintay na motorsiklo. Sa ngayon po talagang iniimbestigahan pa ho natin yung pangyayari. Pero ang kapatid ng biktima may hinala. Marami nagsasabi po sir na binalikan po dahil mayroon daw po silang
Opo, sa drugs na yan. Dahil sa pangyayari, natatakot na raw ang iba pang naunang sumukong drug user sa barangay na umabot na sa 6 na po. Wala raw naibigay na proteksyon ng pulis para sa mga gaya ni Baginon na tumulong sa pagtunton sa mga user sa lugar. Bagamat hindi natin iniisip na ganun kasama yung ating Pangulo, na hindi niya magagawa yon, iniisip talaga ng mga taong involved sa drugs na pag sumuko kami, gaano kami ka-safe? Una sa lahat, malalaman na yung pangalan namin, malalaman na yung mga address namin, kung saan kami pwedeng puntahan at saan kami pwedeng katukin. Dati nang sinabi ni PNP Chief Ronald De La Rosa na bibigyan niya ng proteksyon ang mga susukong user at pusher kapalit ng pagbabagong buhay. Pero sabi niya kanina, Binibigay ko po doon sa mga barangay kapitan yung responsibilidad dyan na mag-monitor sa kanila. Let the barangay captains monitor them para mabantayan sila kung sila nagbabackslide. Ipapacheck up natin sila. Mayroong physical accounting. sinabi rin dati ni Pangulong Duterte na pabor siyang armasan ang mga barangay tanod at mga civilian volunteer para labanan ang drug syndicates sa bansa. Chino Gaston Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, mga kabataan daw ang karaniwang tinatarget ng mga tulak sa droga o ng droga. Kasi yung mga bata, madali raw matukso at maimpluwensyahan. Sa tala ng Dangerous Drugs Board, sa mahigit 1 milyong taong gumagamit ng iligal na droga sa bansa, ang ilan ay mga nasa high school pa lang. Nakatutok si Cedric Castillo. Nagbibinata pa lamang ang 15 anyos na si Macmac, pero heto't pulis na ang kaharap nang magpalista sa otoridad sa Rosario, Cavite. Kasama ang daang-daang higit na mas matanda sa kanya na umaming gumagamit ng droga. Sumurrender kahapon ang binatilyo. Bakit ka nandito? Di ba, marijuana lang po yan. Marijuana lang po. Bakit ka gumagamit ng marijuana? Binibigyan lang po yan. Binibigyan lang po. Minsan na rin daw nagshabu ang binatilyo sa takot na baka mapahamak dahil sa bisyo. Sumama siya sa panunumpang titigilan na ito. Pumunta ka dito, ibig sabihin ba niyan, ititigil mo na? Opo, gabago. Bakit mo ititigil na? Gabago na po ako. Ayon sa dating pinuno ng National Center for Mental Health, mga kabataan ang target ng pusher dahil sadyang madaling matukso ng droga. Probably around grade 7 to hanggang second year high school. That's when they're most vulnerable. No, nandiyan kasi yung mga social factors that are very strong and potent. The National Capital Region is stepping up the campaign in the schools. That's why we have spoken to the Department of Education, NCR Director. Sa datos ng Dangerous Drugs Board, mahigit 1 milyong Pilipino ang gumagamit ng droga. Karamihan ay nasa edad 20 o lampas pa na hanggang high school ang inabot lang na educational attainment. Pinakaginagamit na substance ang shabu, pumapangalawa ang marijuana. Ang end result naman ng drug addiction is you either die of overdose. The other outcome kasi ng drugs is eventually you'll have mental disorders. Ayon sa NCR Police Office, sa unang 5 araw pa lang ng Hulyo, mahigit 2,000 mga pusher at lampas 4,000 users na ang sumuko sa buong Metro Manila. Batid ng Duterte administration ang posibleng pagkakaroon ng kakulangan sa rehabilitation centers, bunsod ng sunod-sunod na pagsuko ng mga user at pusher. Minsan ang nabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na solusyon ang rehab sa isang lubos ng nalulong sa droga, kaya mas mainam daw na ibalik na ang parusang kamatayan. Ayon kay Dr. Vicente, bagamat may pag-asa pa, sadyang mahirap para sa isang nalulong ang magbalik loob. Don't only give information. Give them skills to discern, no, what is right and wrong. This is more efficient than mag-invest ang government in drug rehabs. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.